Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa kaganapan po sa therapy, na kung saan yung napili nga po doon na contestant ay naging emosyonal, umiiyak po siya dahil siya nga po yung napili dito po sa therapy. Kahapon daw po kasi ay birthday nitong nabunot. At napakaswerte naman niya dahil siya po ang nabunot ng Itbulaga at nanalo nga po siya ng tumataginting na 30,000 pesos. Tears of joy itong nangyari po kanina. Talagang ang mabunot ka ng Itbulaga sa studio, talagang napakalaking tulong na po nun mga Kadabarkads. Kaya may time talaga na hindi mo mawari ang iyong mararamdaman kahit na ikaw ay nabunot sa Itbulaga. Next topic naman, pag-usapan natin itong mga bumisita po kanina sa Itbulaga. Andirito po ang dalawang cast ng Lumuhod Ka sa Lupa. And syempre, bumisita din po itong si Dylan Menor na kung saan ay nag-promote po ng kanyang song. So, itong mga kapamilya artists po, hindi po kasi sila makapag-promote sa kanilang sariling noontime show dahil nga po bawal yun sa GMA Network. Kaya sa TV5 Itbulaga sila nagpo-promote na which is welcome na welcome naman sila. Samantalang kanina naman po ang Holy Tuesday ng Lenten Special po ng Itbulaga, pinasilip na din po ang ilang ganap doon. And ang eksena nga po ni Maine Mendoza at Paolo Ballesteros ang inacting kanina dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. And talaga namang napakahusay po ng mga gumaya po kila Maine and kay Paolo Ballesteros. Maging si Maine Mendoza ay napahanga din po sa kanilang pinakita na aktingan. So sa mga hindi po nakapanood ng previous update natin, pag-uusapan ulit natin dito yung tungkol po sa statement ni Maine Mendoza na kung saan napuno na po siya dahil sinisisi nga po si Maine Mendoza na siya daw yung may gawa kung bakit nagmura po yung foreigner doon po sa isang segment ng Itbulaga. Kaya ang sabi po ni Maine Mendoza, 2025 na sis, huwag nyo din ipagkait sa sarili nyo yung character development tulad ng ginagawa nyo sa mga public figures. So sinupalpal niya po yung isang bashers na talaga naman pong sinisisi siya. Samantalang isang SQ naman po ang humihingi ng saklolo. Dahil po ito sa ilang mga account na poster, ginagaya po at nagpapanggap na kanya itong account na to pero hindi naman ito sa kanya. Kaya si SQ Jen po ay humihingi ng saklolo na tulungan siya na i-report itong TikTok account na to. Sabi nga po ni SQ Jean, this is not me po. Di nga po ako active sa TikTok. Nakakaloka, may jowa na pala ako nang di ko alam. Nag-message sa IG ko yung guy, I told him na hindi ako ang kausap niya. Bukod po dito sa FB page, ito lang po ang mga account ko, Dabarkads. So ayan no, so ito ipapakita ko po sa inyo mga Dabarkads yung message sa kanya nung guy. Sabi, Jean, sana ayusin na po natin to. Nahihirapan po ako na hindi kita nakakausap. Sorry po kung hindi ako naka-message sa'yo agad. Mga inaasikaso lang po ako. Ipikaw po talaga itong nakakausap ko sa TikTok o hindi. May intindihan ko po. Pasensya na po sa storbo. Then, pinasa po ng guy yung mga screenshot ng convo nila ni SQ Jean na poser. And ayan nga po, nakakaloka mga Kadabarkads, diba? So, siguro nai-scam na din at nahingan na rin ng pera itong guy na to gamit yung pangalan ni SQ Jean. Naku, wag po kayo magtitiwala sa mga gantong poser mga Kadabarkads dahil marami po talagang naloloko. I-video call ninyo para ma-sure kayo pero pag mga chat lang, wag po kayong maniniwala dyan. So ito po SQ Jean may 11.3k na followers. Tapos kinukuha niya po yung mga video ni SQ Jean sa kanyang mismong account. Nakakaloka. Beware mga Kadabarkads and paki-report na din. Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads. Pag-usapan natin itong bumanat po
kay Mayor Vico Soto at kay Bossing Vic Soto. Sino po ba yung bumanat sa ating mga Dabarkads na yan? Walang iba kundi po itong si Attorney Ian Sia. Sabi kasi dito niya, no, sa naging pahayag ni Bossing Vic Soto na next president daw si Mayor Vico sa mga susunod, no, na henerasyon. Ito yung sabi, Pasig Press Release, April 3, kahapon 2025. Dito nga ho sa Pasig, yan po ang sabi niya, isang lungsod, 6 na taon kayong nanungkulan. Wala ho kayong accomplishment daw. Pag tumakbo kayong presidente, 6 na taon lang din ho ang ibinibigay ng konstitusyon sa inyo para maglingkod buong Pilipinas. Ang paglilikuran nyo, hindi lang ho Pasig, saan ho nyo dadalhin ang bansa natin. Itong pahayag ni Attorney Ian Sia patungkol sa sinabi ng ama ng alkalde ng Pasig na si Vic Soto hinggil sa posibilidad ng pagtakbo ni Vico Soto bilang susunod na Pangulo. Nagbigay rin siya ng mensahe kaugnay ng umano'y paninira laban sa kanya. So grabe, no? Instead na platapormang ilatag niya, paninira po ang inaatupag ng mga kumakalaban kay Mayor Vico Soto. Sabi nga po dito ng ilang komentor, Diyos ko, kaya lagi kayong talo or kaya lagi kang talo, hindi ka maglatag ng plataporma. Wala kang ibang bukang bibig kundi manira ng kalaban. Alam ng mga taga-Pasig na wala kang binatbat kay Vico. Magpakitang gilas ka sa mga plataporma mo, hindi puro porma lang. So, gano'n naman talaga mga Kadabarkads pag hitik ka sa bunga, pag alam na malakas ka, talagang lagi kang babanatan ng mga kalaban mo. Instead na maglatag sila ng panalo sana nila, di ba? Wala po. Paninira po ang kanilang inilalatag para siguro masira si Mayor Vico. Mas lalo pa nga pong lumalakas si Mayor Vico. Tapos, yung sinabi ni Bossing Vic, masyado naman nilang sineryoso. Walang personalan, no, dahil yan po ay sinabi lamang ni Bossing dahil biro lamang po yan. Nakakaloka naman itong mga kumakalaban kay Mayor Vico Soto. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nireveal po ni Atasha Mulak. Sabi nga dito, kasalukuyang nagtitaping ang Bad Genius, ang Thai blockbuster movie na inadapt ng Viva One into a digital series at pagbibitahan ni Atasha Mulak. At tanda namin during the story conference, natanong si Atasha kung ano sa tingin niya ang kanyang bad and genius side. Hindi naman bad pero weakness sa niya. Medyo konting perfectionist ako, meaning I really pay attention to the details and I expect myself to be able to do the works that's needed. Gets namin gifted visual artist din kasi si Atasha. In fact, kung regular visitor ka ng Instagram account ng mga Mulak, mapapansin mong paminsan-minsan na ibinibida ni Aga Charlene ang mga painting ni Atasha na talaga namang kakaiba. As a painter, talaga namang madetalye si Atasha at na-extend ngayon sa ibang facets ng buhay niya. Anyway, baka sa Mayo ay may balita na kung kailan daw ipapalabas sa Viva One ang Bad Genius. So baka June na to mapalabas mga Kadabarkads. Abangan nilang natin ang tungkol dito. So paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.